Mga brother, PPP, pwede po ba maging ninang ang Orthodox sa Catholic child? Thank you po if you can answer. At ibigay yan kay brother Angel. Pero bago mo na ating mga i-greet si Buddy Romer. Nandiyan pa si Buddy Romer. Buddy Romer ng Manolo Bukidnon, good evening. Good evening, Brother Jando. Isang pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Back to you po. Okay, Brother Angel, pakisagot yung tanongan, Brother Angel, kung pwede ba maging ninang ang Orthodox sa Catholic child? Okay, ganito po yan, no? Ang batas ng simbahan sa atin, ang mga protestante nga, no? Ang mga protestante talaga hindi, dapat full communion with the church. Kasi sa tandaan natin, no, yung Orthodox Church kasi, although nire-respeto yan ng simbahan natin, but still, no, marami silang hindi sila act communion, full communion with the church dahil nga wala silang diyan, no, Santo Papa, hindi sila naniniwala. Yan yung mga turo nila iba. Bakit hindi tinatanggap ng simbahan yan dapat? Kasi yung iba ngayon, sa mga nakikinig ngayon, maraming mga parokya ngayon, tanggap ng tanggap kahit sino. Kahit nga yung civil marriage siya, tatanggapin nila. Hindi nila naman nagtatanong yan mga nasa opisina. Medyo problematic dyan Pero turo ta simbahan bawal talaga. Bakit? Ano ba ang role kasi ng godparents, ng ninang? Ang role mo, second parents ka. At one of the main obligations of the godparents, tandaan po natin, medyo guilty tayo dyan. Lahat ng mga nagigilty dyan. Pagkatapos nagninong, nawala na si ninang o ninong. Ang pinaka-primary obligation natin dyan, turuan mo siya sa proper faith. Paano mo matuturuan ng proper faith kung orthodox ka? Yung mga orthodox ngayon, they are excommunicated, tapos yun nga, no? May misa sila, may ano sila, but they're not in the full communion of the Roman Catholic Church. Hindi sila naniniwala sa Immaculate Conception, hindi sila naniniwala sa purgatory. So, may problema dyan. Kaya, ang turo ng simbahan, wag. Kahit, halimbawa naman, ikaw, Katoliko, magninang ka sa ibang protestant, bawal din yon. Bakit? Anong ituturo mo dun sa ayaw yung magulang nun nagbabasag nga ng yung rebulto ni Mama Mary. So paano mo ngayon yun? Anong ituturo mo dun? Samantalang iba yung faith nila. Kaya bawal. Bawal yung ibang sekta magninang. Turo in general turo ng simbahan, but magtatanong yung iba, bakit ako tinanggap po? Bakit yung iba tinanggap sa ganito? Bakit? Sometimes lack of knowledge din. Yung nasa opisina, hindi sila stricto. Dahil sa dami ng mga tao, imagine mo, 100,000 hawak ni Father. So, paano niya ano yun? Magtaka yung iba. Bakit tinanggap si Ninong na ganito? Civil lang yun, live-in pa. Tapos may ka-live-in. Tapos yung iba, ibang sekta. Bakit? Bakit? Hindi kasi minsan hindi kasi na ano po ng opisina yan. At saka hindi na maasikaso ni Father sa dami niya mga sakramentong dapat gawin sa buong diocese niya. So, yun po kapatid, hindi po pwede kailangan full communion with the Catholic Church at practicing. Practicing, ibig sabihin, nagsisimba, nag-rosary, nasa state of grace, kompleto po. No? Kasal siya sa simbahan, yun. So, yun po yung dapat na maging nina. Kung may plano kayong ibang sekta, orthodox man yan, hindi po pwede yun in general. Bawal po talaga yun sa turo ng simbahan. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos, sa iyong mga pagsagot sa katanungan. Next tanong dito is from Gina Quizon. Sabi niya, Bro Genre, pwede po ba ang rhythm o calendar method sa may irregular menstruation? Brother Genre, Yes, ano yun bro? Ano ang? pwede ba daw ang rhythm o calendar method sa may irregular menstruation? Yes. Yes. Actually, Yeah. Yan ang ginagawa ni Bro Junri. yes, ang asawa ko is ano po siya, irregular siya. Kaya nga po ako ay nagpupuri sa Diyos dahil sa biyaya na binigay niya sa mga mag-asawa. No, kasi bilang mag-asawa po mahirap po talagang magpigil. Mga kapatid, katotohanan po 'yan. No? Katotohanan po 'yan bilang may asawa.
Bakit mahirap si po Bro magpigil. Jando, bro, mapagpigil daw? Kaya nga nakatatlo eh. May pang-apat na yata. Bro, Oh, nagpipigil naman ako, pero schedule lang. schedule mo bibigay. Kapag hindi naka-schedule, kwentuhan na lang. Disgrasya. Ala, kasi ibig sabihin, Pag pag hindi hindi naka- naka-schedule, magkahiwalay Ah. kami tulog. So, yun, irregular menstruation ng asawa nyo, ang gawin nyo lamang po, counting. Kaya nga kalendar, counting po. No? So, ganito, ang paraan ng pagka-count, nung araw na dinatnan siya, first day yan. Okay? Nung araw na dinatnan siya, first day, magbilang kayo up to 21 days. Okay? 21 days ang bilang. So, after 21 days, lahat po ng sumunod na araw, hanggang sa datnan siya muli, pwede na po kayo dun magtalik. Okay? Yan po ang counting ha. Counting sa irregular. Kasi dyan nagkakaroon ng mali eh. Yung sabi ng iba na hindi totoo ang calendar method. Kasi yung asawa ko nabuntis. Mali yung bilang nila. Hindi nila alam yung tamang paraan. Eh, ako sinuri ko talagang maigi yan. At napatunayan ko sa sarili ko yan kasi nag-take risk ako. Nag-take risk ako kung mabubuntis yung asawa ko. Ibig sabihin, hindi nga totoo ang calendar method. Pero hindi ako naniniwala kasi turo ng simbahan eh. Sabi ko may katotohanan ito. Hindi lang alam kung ano yung katotohanan na yun. Kaya ako, inaral kong maigi at napatunayan ko po yan. No, napatunayan ko po yan. Sabaga, 2 years ko nang nai-enjoy ang calendar method sa totoo lang mga kapatid. Walang halong bula. No? Kaya nga ako nagpuri sa Diyos eh. No? Pag nalaman niyo po yung pamamaraan ng Diyos, magpupuri po talaga kayo sa Diyos. Grabe talaga ang Diyos. Grabe yung kanyang knowledge. Grabe yung kanyang pamamaraan para ang tao mailayo sa pagkakasala at maiano ng tao, maipapakita ng tao, yung mag-asawa, yung one of the gift of the Holy Spirit na self-control. Dahil sa calendar method po, mga kapatid, natututo tayong mag-self-control. Bakit? Yung 14 days of ovulation ng babae, kung ayaw mong magbuntis siya doon, huwag mo talaga siyang pasukan. Mabubuntis talaga ang babae doon sa 14 days of ovulation. Kaya nga nagpipigil ka kasi hindi pa pwede sa araw na yon. Di ba? Ako ganun. Ay, parang, ganun nga, siyempre lalaki tayo. Minsan naghahanap tayo ng ganyan. Kaso pag alam kong, ovulation period niya ngayon, pigil talaga. So naiiwas ako sa pagkakasala, naiiwas ako sa yung alalahanin sa buhay. Alam mong buntis yung asawa mo, ano na naman kaya yung magiging siyempre mahirap kaya magbuntis, mahirap kaya magpakain ng buntis at saka yung magiging anak niya. Mahirap pa na, nasanayan ko na eh. Naranasan ko na. Mahirap po, mahirap. Pero dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin, paano maiwasan yon? Natuto tayong mag-self-control. Diba? According sa Galatians 5:22, one of the sign na sa iyo ang Holy Spirit, mayroon kang self-control. So, nakakayag yung gawa ng Diyos, nakakayag sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang pamamaraan. Isa doon ang calendar method. No? Again, sa mga irregular po, from the first day na dinugo yung asawa nyo, bilangin nyo lang yung first day, tapos magbilang kayo ng 21 days. 21 days. No? 21 days lang, bilangin nyo yung 21 days. After the 21 days, yung 22 hanggang sa araw na muli siyang datnan, pwede po kayong magtalik doon. Hindi po kayo huwag kayong mag-alala na mabuntis yung asawa nyo, hindi po talaga siya mabubuntis. Proven and tested ko na yan. Ako mismo, buhay na saksi. Proven and tested ko, hindi talaga nagbubuntis ang babae after 21 days of counting sa kalendar. 21 days lang. Magbilang kayo ng 21 days from the day na dinatnan yung asawa nyo, magbilang lang kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang sa ika-21 days. No? Yung ika-21 days, yung ika-22, hanggang sa araw na datnan siyang muli, pwede po kayong magtalik. Hindi po magbubuntis ang asawa nyo. Based po sa experience ko yan. Yun lang, Brother Jando, ang sagot natin. Bro Okay. Junri, may tanong sa iyo, magandang tanong sa mo. Tingnan mo si Victor Canuto sa channel mo, bro.
Victor Cano. Actually, ang daming tanong dito eh, pero hindi ko pa binasa kasi nga Victor Bandang Canoto. gitna. Bandang gitna. Maganda yung tanong Ikaw, niya. ikaw na lang magbasa, Brother Angel, kasi hahanapin ko pa. Ang dami na kasi. Ay, ito, Victor Canuto. Sabi ni Victor Canuto, Brother Victor, Nakalive ano na po yun. ba ang matibay na dahilan kung bakit hindi totoo na Wednesday o Thursday namatay si Jesus Christ as claimed by other sects? O, Brother Angel, tinapik mo ito nung nakaraan, so ikaw sumagot nito. Yan na nga, no? So hanggang ngayon, no? Kahit mga ibang sekta, kasi nga naman, wala doon nakalagay na Friday. Pero actually mayroon. Kasi isa lang ang ano nila eh. Isa lang na lang Biblia nila eh. Usually ginagamit nilang Biblia ang dating Biblia, no? So tingnan natin dating Biblia nga bro. So tingnan natin mismo sa Lucas chapter 23 verse 54 to 55. Tingnan natin yung gamit kasi nila. So walang nakalagay Friday. Akala nila hindi talaga Friday. Wednesday. Kaya sila nag-compute Wednesday. Yan ang ano ni Brother Eli dating Biblia. Ako, Brother Angel, si Brother Jando. Yes bro. Bro Jando. O, Brother Jando nga. Ano yan? Anong tanong? Hindi ako nakinig eh. Hindi yung talata daw. Okay, Ano so yan? ang tanong niya kasi naka-live ngayon yung Kanuto, nag-ano siya, ano ba talaga daw araw na matay si Jesus kasi maraming sekta sinasabi Miyerkules. Kasi wala naman talaga nakalagay na Friday, sabi niya. So tingnan mo nga sa dating, ito kasing ginagamit nila, walang Friday diyan sa iisang ano, walang nakalagay na Friday. Ay isa lang Biblia ginagamit mo. Dating Biblia bro, Lucas 23 verse 54 to 55. Ano yun? Lucas Chapter 23 verse 54. 23 verse Ang 54. dating Okay. Biblia nilang ginagamit. Tingnan natin. Ang sabi na ganito, at nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Oh, Yun. So, sige, 55. 55. At ang mga babae na nagsisisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ng libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. Yes. So, yan kasing ano, wala nakalagay na Friday dyan. Kaya nga sa KJB nga bro, Luke chapter 23 uli, 55, 54, Luke. KJB. Yeah, wala talagang Friday kasi dyan. Problema nila yun. And that day was the preparation and the Sabbath drew on. Preparation, day of preparation. Diyan pala implicitly, pagka before Sabbath yan, ang Sabbath nila Sabado. O di bagsak na. Hindi pwede Ito, maging gusto sila ng letra por letra ang Friday. mayroon na nga ako eh. So ngayon, titingnan mo saan ba talaga may talata bang Friday? Dito papasok yan. Yung mayroon talaga the living Bible siya. Friday ba, bro Victor Canuto, ibigay mo to. Kung Miyerkules, basa. Luke chapter 23 verse 54, the Living Bible. Brad Victor Canuto, ibigay mo to sa kanila kasi isang Biblia lang ang gamit eh. Ito, sabi dito. This was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Mm. So yan, at least meron siya nakalagay na Friday. Ang sinasabi mo, meron bang mababasa matibay? Wala pang tibay diyan. Hindi yan ano, hindi mo na kailangan ipaliwanag yan, letra por letra yan. Ang Bible should be interpreted according to the context. Pwede siya may literal, pwede siya may symbolical, pwede siyang tinatawag na figurative sense or figure of speech, figurative statement. Mayroong poetic expressions, marami siya, may symbolic. But this time, that's literal, letra por letra. This was done late on Friday. So, hindi mo siya pwedeng gawin Miyerkules. Ang mangyayari kasi sa iba, halos lahat ng mga pastor, yun ang problema. Kapag nagbasa sila ng isang lang Biblia, ay wala namang Friday. Mali, Katoliko. Sila mali. Bakit? Kulang sa kaalaman, isa lang Biblia binabasa. Yan po, matibay na ebidensya. This was done late on Friday, the day of preparations for the Sabbath. Ang Sabbath kasi nila, Sabado. So, 6 pa lang sa kanila, reckoning time. Yung 6 p.m., hindi na Friday yun sa kanila. 6 p.m. ng Friday, sa atin Friday pa rin yun, para sa mga hindi nakakaalam. So, yung 6 p.m. hanggang ngayon, yun ang ginagawa ng taga-Israelita. Yung 6 p.m. na yun, hanggang 6 p.m. ng Sabado, yun lang ang one day.
pagpatak ng 6 p.m. ng Sabado, Sunday na po 'yun. Kaya nga nung Sunday mismo, sabi madaling araw, Sunday na rin ka sa kanila 'yun. Dahil pagpatak ng 6 p.m. ng Saturday, lahat 'yun hanggang 6 p.m. ng Sunday, Sunday na 'yun. Yun ang time reckoning nun. Kaya nalilito sila. Yun po kapatid Brad Victor Canuto. Maraming Salamat sa salamat, Diyos. Brother Angel. At dito si Sister Rachel, sabi ni Sister Rachel, Brother John Ray, ask ko lang po, paano po ba sagutin ng ibang sekta na bakit daw po ba sa atin ay crucifix? Dapat daw cross lang kasi nabuhay na daw po si Jesus. Salamat po. Well, sa tradisyon ng simbahan, Sister Rachel, tanggap din naman natin yung cross lang. Kaya nga mayroon tayong kapistahan Santa Cruz no? Yung Santa Cruz, ibig po sabihin doon, wala na ang ating Panginoong Jesucristo noon. Alright? Pero ang crucifix kasi kapatid, tumbok yan doon mismo sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa cross. No? Kung babasahin mo dito sa sa Galatia 3:1, The Living Bible pa rin, no? Pinakita ni Brother Jando kanina, The Living Bible Translation din. So ito naman ang sinasabi ni Apostol na Pablo, no? Anong uri ng cross ang ipinapangaral ni Apostol na Pablo? So itong uri ng cross kapatid, no? O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. So ang uri ng cross na ipinapangaral ni Apostol na Pablo kapatid is Jesus Christ dying on the cross. Sa cross may Christ dying. No? So yan ang uri ng cross ang ipinapangaral ni Apostol na Pablo kapatid sa mga taga-Galacia. So hindi po mali na gumamit tayo ng crucifix. Actually tanggap din natin yung cross lang na walang Christ. May kapistahan tayo dyan, tinawag na Santa Cruz, na mali lang sila kapatid ng pag-uunawa sa aral natin. Akala nila hindi natin tanggap yung cross lang na walang Christ. Tanggap din natin yun. Actually, pinipistahan din natin yun. Santa Cruz ang tawag sa kapistahan na yan. Sister na Sister, anong pangalan? Rachel. Yes, Brother John. Yun na yung dahilan sa mga nakikinig po ngayon. No? Kaya hanggat maaari, ayaw na lang gamitin lang yung krus. Hanggat maaari. Why? Mga protestante kasi ginagamit yan. So nagkakaproblema ngayon diyan. Kaya ang preferably ginagamit ngayon yung crucifix. Pero yun nga, tama si Bro Jun, hindi siya bawal. But ang naging problema, we preferably yung crucifix po. Bakit? Kasi pwede kang sabihan protestante. Actually, yung born again ko ang pastor na classmate ngayon, napakayaman na niya. Nag-found siya ng sa amin sa Magalang, isa sa pinakamayamang pastor sa buong Magalang ngayon. Classmate ko lang yung dati. Simpleng lang yon, although valedictorian namin. Abay, may cross din sa kanya, sa born again siya. Nagtayo, nag-found ng church. Born again. So, may cross siya. Kaya ang inaano po ng simbahan yan, why we need to use crucifix, yung may image ni Jesus. Kasi nga baka mapagkamalang ka rin protestante. Kasi ginagamit yan ng mga protestante na. But of course, if you don't have choice, yun lang talaga, okay lang po yun. No? Wala pong masama doon. But the church talagang mas preferably use crucifix kapatid. So daw merong rin sa yung isa bro Ang maganda yung isang tanong niya sa iyo din bro Junria. Sino? Okay. Anong pangalan? Ang dami na nga kasi tanong dito. Robesita Abundo. Magkasunod yan sa itaas mo. Robesita Abundo. Robesita Abundo. Good evening po. Pwede ba ang isang Katoliko magninang sa kasal sa ibang sekta? Ayon, Brother Angel, kasagot dyan. Yeah. Yun nga yung sabi ko po kanina, no? Both, they're not, hindi po sila pwede. So, kasi nga, yung primarily ng unahin natin yung mga nasa live para nandyan sila mismo eksakto, no? So, yung mga nanonood ngayon na nagtatanong, bawal na bawal po. Ang dami niya, pati nga kapatid ko nag siya sana, sabi ko bawal yan. Bakit? Ang ano ba ng ninang?
isa ka as a second mother, isa ka sa mga ano isa ka magbibigay ng ano sa kanya ang guide sa Christian faith. So paano mo siya tuturuan kung naano sa maling sekta siya? Hindi yan pwede ka maging bisita lang. Kung gusto mo magninang sa ibang sekta, magbisita ka sa social obligation. But to join para maging godparents po, bawal. Ganon din ng mga protestante, bawal din sa atin. Ang second parents, tandaan niyo po yung pagnininang. Akala ng iba, ninang. Ngayon, nauso yan eh. Magkaroon lang ng ninang, tapos but sa simbahan, maano yan, very important yung ninang, godparents, kasi sila yung if in case na mawala si tunay na nanay, tunay na tatay, kayo magiging second parents. So kung kayo magiging second parents, ninang nga ninong nga godparents nga eh. Anong ituturo mo ngayon sa ibang sektang yon? Ang turo mo iba sa pananampalataya nila. So that's why yung batas ng simbahan po, hindi po pwede po. But ngayon, commonly used, tanggap ng tanggap. Siyempre, para maraming mga miyembro, baka maging miyembro yung sininang. Tanggap ng tanggap yung protestante sa Catholic godparents. Si godparents naman na Catholic, wala siyang alam. Punta ng punta, ninong, nina, kahit sa civil, kahit bawal, kahit sa protestante. But hindi po yun ang turo ng simbahan, bawal po yan. In general talaga, bawal po talaga yan kapatid. Dahil second parents ka, kailangan siguraduhin mo na maituro mo sa kanya ang proper faith. Wala sa kanila yung proper faith kapatid, baka mahirapan kayo magturo. Yun po bro, Junray. Yes, dito naman naka-address to kay Brother Jando, pero I think kay Brother Romer to, no? Galing po kay Sister Josie Alcaraz. Sabi po ni Sister Josie, Brother Jando, ano ibig ng panaginip ko? Namatay ako at may mga kasama ko sa kalawakan. Hanggang biglang may nagsalita, kapag tinawag ang pangalan, bigla daw magliliwanag at may lalabas, kumikinang bigla. Brother Romer? So, basahin natin sa ano bro, sa Ecclesiastes ba yun? Ecclesiasticus, yung sirak ba? About Si Ecclesiastico. yung sa ano, Okay. panaginip. Okay, sa Ecclesiastico 34 yun, 34, 6 to 7. Ecclesiastico 34, 6 to 7. Ito po ang ating mababasa kapatid. Ano? Hindi dapat pahalagahan ninuman ang panaginip. Liban na lamang kung yun ay talagang pangitaing mula sa kataas-taasang Diyos. Marami na ang nalinlang ng mga panaginip at ang mga umaasa dito ay napahamak. Naku, delikado ba, De Romer? Okay, so ganyan po, yung sinabi mo, namatay, mga ganyan, nasa kalawakan. Brother Romer, bro, Oy. siguro bigyan ko lang siguro ng kalinawan dito. Dito sa 6 kasi may sinabi dito ba, De Romer, na liban na lamang kung yun ay talagang pangitaing mula sa kataas-taasang Diyos. So paano natin malalaman ba, De Romer, na yun nga ay galing sa Diyos ba, De Romer? So ganito po yan. Kung naabot mo na yung Christian perfection sa buhay natin, posible yan. Nagaling yan sa Diyos yung panaginip. Pero kapag nandun ka pa sa kasalanan, hindi mo nga makontrol yung sarili mo, ang dami ka pang mga mortal sin na paulit-ulit. Kasi ganito yan bro, yung sabi ni Saint John of the Cross, kapag ka nakapasok ka na sa purgative stage, meron ka pang attachment sa mortal sin at saka sa venial sin. Kapag ka nakapasok ka na sa illuminative stage, wala ka ng attachment doon sa venial at saka sa mortal, may imperfection pa rin. Pagdating doon sa unitive stage, meron ka ng imperfection. Wala ng kasalanan. Hindi ka na-attach sa venial, hindi ka na-attach sa mortal. Kapag hindi mo naabot yung stage na yan, tapos meron kang mga panaginip na si Mama Mary, si Jesus, si Saint Joseph, mga anghel, questionable yan. Kasi hindi nagpapadala ang Diyos ng panaginip kapag nandun ka pa sa kasalanan. Correct. Kaya nga po, yung sinasabi doon sa sirak na para kang tao din na naghahabol sa sarili mong
nandyan yan meron din yan na parang naghahabol ka sa sarili mong anino, delikado po 'yon. Kasi kalimitan ng mga yung mga panaginip, meron yang kaugnayan doon sa spirit of divination. Yung mga nanaginip ka ng mamamere, nagbigay siya ng bato. Yung sinabi doon sa mga taga-secure, yung mga mananambal na binigyan sila ng bato ni Mama Mary para manggamot. Yan po ay spirit of divination. Hindi po yan, wala po yang kadugtong doon sa yung bisyo na galing sa Diyos. Kasi ang spirit of divination, nagdi-deceive yan ng tao. Ang daming na-deceive na ng mga Katoliko, kahit na nga yung ibang sekta nadi-deceive na. So, delikado po yung kapag palagi tayong nag-i-interpret ng panaginip. Yung iba nga, nag-i-interpret kapag naginip daw sila ng tae, meron daw pera. So, habang wala pang panaginip, Nung bata, lagay nung mo na bata yung pa ako, tae sa ulo mo. Oo. nung bata pa ako, Brother Romer, ang daming ganyan. Kaya nga, kapag makati daw yung kamay, may pera. Pera. O Yun. kung nasa puwet, yon, kigwa, yung sa ano pa. So, delikado po, no? Huwag po natin interpret yung mga panaginip natin, kahit na yung galing po yan sa langit. For example, si Mama Mary, nagpakita siya, tapos may mensahe. Hindi na yan kailangan. Ang pinaka-importante sa buhay natin, no, yung conversion, yung maabot natin yung Christian perfection. Yun ang pinaka-importante. Ang talaga, yung nag-ano talaga, masaya talaga yung mga anghel niyan kapag yung buhay natin yung iniiwasan natin yung kasalanan. Kaya nga magduda na tayo kasi ang daming iba meron daw vision ng Mahal na Birhen. Pero pagdating doon sa chismosa, so magduda ka na diyan. Hindi yan mensahe siguro. Ito So, ito yun nga po. yung sabi niya Brother Romer dito no sa dagdag niya na mensahe, sabi niya, bigla po tinawag ang pangalan ko at pati po ang inang laging saklolo sa panaginip ko. Kaya po nung nagising ako, nagrosary po ako, katikista po ako. Yan. So tinawag daw yung pangalan niya, Bro Romer, sa panaginip. Nako, delikado yan. Meron na yung mga spirit of divination. So, meron tayong yung renouncement sa spirit of divination na ipopost ko rin yan kasi kailangan hindi ko naman yan sinusunod-sunod yung pag-post kasi kailangan po nating explain paano. Kasi yung mga spirit of divination kasi kapag magnood ka ng Avengers, 'di ba? Yung ni Doctor Strange. Siya yung gumagawa ng portal, 'di ba? Ang dami nilang napapractice niyan. Gumagawa sila ng portal para makapasok yung kasama or sila. Ano 'yan? Yan ang mga espiritu na pinakalas na aalis kapag mag-ano ng exorcism or deliverance. Kasi pinoprotektahan sila ng mga demonyo, yung mga kasama na demonyo. Kasi siya ang dahilan kung bakit nakapasok lahat ng mga yung mga demonyo. So ang gagawin ng mga demonyo during prayer, pinoprotektahan nila yan. Kaya nga, delikado kapag hindi na close yan, yung spirit of divination. Kasi siya ang nagtatawag ng mga demonyo sa impyerno or sa mga elementals na pumasok sa buhay ng tao. Kaya nga, yung mga demonyo na yan, kapag hindi ka nakuha sa pamamaraan na masama, kukuhanin ka sa pamamaraan na kaakibat doon sa pananampalataya natin. Gagamit na sila ng Mama Mary, gagamit na sila ng Anghel, Santo Niño, para ma-deceive tayo ng mga Katoliko. Kaya nga, kapag mayroong mga ganyan, hindi na yan importante na makakita ka ng Mama Mary na sa statue na umiiyak. Hindi na yan importante na merong milagro doon sa mga estatwa na para manggamot ka. Hindi na yan importante. Ang pinaka-importante sa buhay natin, kung paano tayo mamuhay sa kabanalan. Kapag nasunod natin yung 10 utos na ibinigay ng Diyos, hindi na nga natin nasunod, tapos meron pa mga ganyan, so magduda ka na. Kahit na katikista man, kahit na madre ka man, kahit na pare ka man, kahit na obispo ka man, kapag ang spirit of divination, kapag hindi mo yan na nakilala, hindi mo yan napansin na ito pala
ito pala'y masama, ang daming natatrap niyan. Kahit na nga madre, nagpakita daw sa kanya si Mama Mary, mga ganyan-ganyan. Pero ano pala, mga demonyo pala. So ang daming napuposes sa spirit of divination. So i-renounce po natin yung mga ganyan. Huwag po nating pagtuunan ng pansin. Lahat ng mga panaginip, ang importante kung paano tayo mamuhay sa kabanalan, yung mga kapitbahay natin, paano tayo makipaghalubilo sa kanila. Wala ba tayong naapakan na tao? Wala ba tayong naapakan na mga walang-wala talaga sa buhay? Kasi merong iba ngayon, ang dami na nagpapasahod ng wala talaga sa normal na sahod. Kaya nga merong nag-apply na yung kulang sa pag-iisip, binibigyan lang ng 50 sa isang araw kasi buwang daw. So 50 lang. So dinadagdagan mo yung yung kapansanan niya. So Kaya nga. sila sana ang bibigyan natin ng pinakamataas na sweldo kasi mautusan mo ng mautusan yan eh. Pero kapag ka ang pag-treat mo sa kanila parang pinakamababa talagang nilalang sa mundo ay magduda ka na bibigyan ka pa ng Diyos ng isang mensahe ba o delikado yan, baka demonyo na. So yun po no, mamuhay tayo sa kabanalan, tayo, yun po ang pinaka-importante, mamuhay sa kabanalan. Lahat ng turo ng simbahan, paniwalaan ko. Kasi ang daming iba na pinipili lang talaga yung turo ng simbahan, yung iba hindi talaga tinatanggap. So yun lang po, Bro John Ray. Yan, maraming salamat Brother Romer. At siguro isa pang talata sa Biblia, Sister, ito sa Mangangaral 5:3, ito naman ang sinabi, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Kaya siguro marami lang tayong inaalala, Sister. So wag po natin masyadong bigyang pansin ang mga panaginip dahil ayon po doon sa aklat ng Ecclesiasticus or Sirach, marami na po ang napahamak dahil lang sa pagpapaniwala sa panaginip, Sister. So sana maano mo yung mensahe ni Brother Romer. Yes, Brother Angel? Yes, hindi natin na Brother Romer, no? Sabihan natin din siya, baka lagi niyang napapanaginipan yan. So, medyo delikado na yon. Kung madalas mo nang pinapapanaginipan, may mensahe na, kung ano man yan, anong dapat niyang gawin, bro? Magpaano na ba siya? Magpa-deliverance na ba? Kasi baka naman madalas Sunod-sunod na na niya baga. Oo, kung sunod-sunod niya bro, yan, dalawang bagay yan. So, pwedeng divine or pwede rin demonic yan. So, anong pwede mo maipapayo, Brother Romer? Kailangan mabigyan mo na solusyon. So ganito po yan, huwag diretso deliverance. Kasi Mm. ang demonyo kasi, yung spirit of divination, kapag ka nagamit mo na ng matagal, imposible po, magsasabi po talaga sila na, bakit ako aalis? Nagamit mo na ako ng nagamit. So magre-react ka lang ng magre-react. Ang kailangan mo talagang gawin is more on yung renouncement muna. Conversion. Conversion, renouncement. Kasi ang mga spirit of divination, kapag malapit na silang umalis sa katawan ng tao, itetest ka niyan eh. Ay, subukan mo, punta ka doon sa haunted house. Tignan natin kung nandyan pa ba, may mafe-feel ka ba. So, kapag ka ka na dyan, kasi yung spirit of divination nakakapit pa eh. So, kapag ka naisip mo yan, kasi magbubulong sila niyan eh, kapag ka pumunta ka, tinest mo talaga yung sarili mo, ay may ma-feel pa ako, mas kakapit sila ng kakapit. Yan ang daming nagrereklamo, Brad. Ang dami ko nang ginagawa na deliverance umaga, tanghali, gabi. Parang tablet na, pero bakit may mafe-feel pa rin ako kasi ginagamit nila. For example, no, yung pasyente ko dito na taga Cavite, grabe yung kapit ng spirit of divination. Nandun siya sa Malacanang, ha? Malacanang ang niya, nagtatrabaho. Siya, assistant ng isang abogado. Yung sikat na abogado. Ang daming gustong kumuha sa kanya, pinapataasan yung sweldo. Bakit? Kapag meron silang yung anong tawag yung doon sa korte, 'di ba? Ang dami man yang magsasalita ganyan ng mga biktima or suspect. Sinusulat nila 'yan. Siya, kahit na walang recorder, lahat ng nasabi ng
nasabi ng biktima or suspect, detalyado yan lahat. Kahit na dun sa computer, magpa-flash lang yung mga code na yan, kung ilang paragraph niyan, isang tingin lang niya, nasusulat na niya lahat, hindi niya titignan ulit. Grabe yung spirit of divination, yung third eye, yung occult third eye. Tumatatak talaga doon sa isip niya kapag isang tingin lang niya, kahit na puro yan number. Kaya nga sabi, nagre-reklamo siya ng nagre-reklamo, bro, nagpa-deliverance na ako, ganito, ganyan, hindi pa rin mawawala. Bakit? Kapag ka nagtatrabaho siya, nagagamit pa rin niya. Kasi hindi niya talaga maiwasan na hindi niya magamit kasi nakakatulong doon sa trabaho niya. Kaya nga po, kapag ka ganyan na mga sitwasyon na nagamit mo ng nagamit, matagal yan talaga. Proseso yan talaga. Kapag ka gusto mong mawala, tumigil ka na doon sa trabaho na yan. Kaya nga sa amin, ang payo namin sa inyo, i-renounce ninyo at saka huwag nyo nang gamitin. Kasi meron din akong pasyente na 14 years old, yung yung anong tawag niya, yung psychologist niya, ang talaga niya, yung findings talaga, yung above intelligence talaga, yung pinakamatalino talaga yung bata na yon. Posible, yung mga demonyo nagbibigay sa kanila ng katalinuhan. Kaya nga yung mga bata na yan, once na nagamit nila yung katalinuhan na galing sa spirit of divination, matagal talaga yang aalis. Meron pang isa doon sa Maynila, pamangkin ng pare, hindi siya marunong magsalita. Ang mga 2 years old, pero nagulat na lang sila. Walang cellphone pa noon, ha, walang cellphone, hindi pa nakagamit yung mga bata ng mga smartphone. Nagtataka sila bakit ang galing niya mag-English. Meron pala siya na yung imaginary friend na si Patrick. Siya ang nagtuturo sa kanya paano magsalita ng English. Grabe, fluent na fluent. Nagtaka sila, akala nila gift, pero yun pala spirito ng divination kasi may third eye. Kaya nga pala, the more na magamit natin yung spirit of divination, yung sa occult third eye, matagal yang aalis. Kaya nga po, huwag kayong matempt na pumunta sa mga lugar na gusto mong i-test kung nandun pa ba yung spirito ng divination or wala. Once na meron po kayo na na parang matempt kayo na gamitin yan para i-check na meron pa ba, i-renounce ninyo kaagad. More on renouncement tayo ngayon. Kasi kapag wala kang renouncement, diretso ka sa deliverance, magre-react lang yan. Hindi yan aalis. Kaya nga yun ang payo natin doon sa mga katikista, doon sa mga minister. Bakit prone po yung mga tao na yan? Kasi sumunod na sila sa Diyos. Nag-offer sila sa sarili nila na na sumunod sa Diyos. Kaso lang, yung mga spirito ng divination, yung sa occult third eye, ayaw nila na ma-fulfill mo yung pangarap mo na makapasok sa langit. Kaya idideceive ka sa pamamaraan na banal, na akala natin na galing sa langit pero galing pala sa demonyo. Tingnan mo, 1% lang ginagamit ng mga espiritu na yan para bumagsak ka kapag hindi ka aware. Kaya nga po, ang gagawin ninyo, magkumpisal kayo ng buong puso. Magkatapos, wag naman ikumpisal yung, kasi albularyo yung yung lolo ko, hindi mo na yan kasalanan. Kasi sa lolo mo yan. Yung ikumpisal mo yung kasalanan mo, pero i-renounce mo din doon sa Blessed Sacrament yung spirit of divination. Kasi parang si Dr. Strange, kahit na kahit na lumpo na yan sa kakadeliverance mo, gagawa din yan ng butas, gagawa yan ng portal para makapasok din ng iba na mga demonyo. Kaya nga magre-recharge sila once na meron din nakasama na open ang third eye. Kaya nga po doon sa bakit hindi naku-close yung mga third eye ng mga anak nila? Kasi meron silang mga kasambahay din na open ang third eye. So sila, yung mga open na third eye na mga kasambahay, sila din ang nagtatawag ng mga demonyo na pumasok sa bahay. Kaya nga po mag-ingat po tayo, no? Mag-ingat.
i-process po natin yung mga ganyan. Kasi kapag open yung mga third eye na yan, prone din yung mga bata na under pa sa yung sa healing, tapos makakalapit na mga open ng third eye, magre-recharge yung mga demonyo. Kasi tingnan mo yung mga possess. Kapag yan, yung silang lahat, yung mga open ng third eye, yung mga possess or oppressed, kapag nagsabay-sabay ang pumunta doon sa office, grabe yung friendship nila. Hindi nila alam na bakit natatouch ako dito sa tao na to, bakit natatouch ako dyan, bakit? Kasi yung mga spirito ng divination, sila ang nag-a-attract doon sa mga demonyo din na nasa iba na open ang third eye. Kaya pagkatapos ng deliverance, pagka nagsama yung mga yan, nagcha-charge yung demonyo, hindi aalis yung mga demonyo. Imbis na lumpo na yung mga demonyo, yung mahina na yung demonyo, mas lalong lalakas sila kasi open yung third eye yung kasama nila. Kaya po sa mga open ang third eye, huwag din kayong pumunta sa mga lugar na infested. For example, kapilya ng albularyo na dinadagsa ng mga tao kasi ang daming milagro. Minimisahan pa yan ng mga pare. Kaya nga po kapag mayroong ganyan, iwas-iwas na po kayo doon sa mga contaminated na lugar. Kasi grabe yung spirito ng divination talaga. Kung hindi pa kayo naharas, kami, liberated naman kami. Grabe talaga yung spirito ng divination sa tutulong. Manghihina ka talaga. Kasi once pagkatapos mo ng prayer ng deliverance, magaan yung pakiramdam mo. Once na matungtong ka sa mga lugar na infested, hindi ka na makalakad. Gagapang ka na talaga sa lupa sa bigat ng katawan mo. Kaya wag mong i-test yung sarili mo na open pa ba to or hindi. I-process mo yung sarili mo. I-process mo talaga. Conversion, rosaryo. Si Padre Pio nga, grabe yung rosaryo. Araw-araw, hundreds na nga yung rosaryo niya. So kailangan po natin na kung gusto natin ng healing, mag-ingat-ingat po tayo sa sarili natin. Iwasan natin yung mga lugar na infested. Huwag i-test yung sarili natin kung nandito pa ba ang spirit of divination or wala na. Tapos trust ni Lord. Huwag magmadali sa healing kasi may process yan. Kagaya ng sugat. Kapag nilagyan mo ng alcohol yan, huwag kang magmadali, nagagaling yan pagka kinabukasan. Nandyan pa rin yan. Dahan-dahan yang maghilom. Kaya nga po kapag naghilom na yung mga spirito ng divination, wag po kayong gumawa ng masama ulit. Bakit? Once na gumawa ka ng masama ulit, na-open yan sila. Ano ang mga kasalanan na yan? Kapag ka mortal sin. Once na open yan, once na nagkasala ka ng mortal sin, na-open ulit yan yung portal na yan. Kasi gagawa at gagawa ng pamamaraan yung demonyo na ma-open yan ulit. So, yun lang po, Bro John Ray at Bro Angel. Yan, maraming salamat Brother Romer. Meron din dito kay Sister Janice Pangan. Happy Easter po sa lahat. Brother John Ray, marami kasi nagtatanong, anong araw ng Holy Week po talaga ang magbisita iglesia po? Yan, Brother Romer, Brother Angel? Okay, so sa turo po ng simbahan, actually, preferably Thursday, Holy Thursday and Good Friday. But hindi naman, pwede naman din daw na any day, basta yung mga kung saan kayo komportable, pwede Lunes, Martes. But preferably Holy Thursday, actually nakagisnan lang natin yun. Wala siyang exact na wala siyang exact na araw, but kung kaya ng Holy Thursday, Good Friday, kung busy, okay lang po yun. You can do it kahit nga Sabado, pwede mo gawin yun, magbisita iglesia kayo. Wala po siyang preferably na po. Yun po yung sagot natin. Bro, yung Victor Canuto natin kanina, ang batayan daw, kaya daw, yan sa iyo, sa gitna siya. Ang batayan daw, kaya daw naging itong 12:40 ng Mateo, basahin nga natin. Mukhang tagasunod, subaybay nito ni dating daan ni Brother Eli. 12:40 ng Mateo? Yun daw ang batayan nila. Pinaliwanag ko na nung topic yan. 12:40 ng Mateo. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda,
ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. Mm. Yun ang yung ano nila. Nasa natawa tuloy ako doon. Nasa ilalim na tama yung ano, tama yung talata. So mali lang ang connection doon sa unawa, doon sa pagkamatay. No? Tama yung talata. Pero tandaan natin. Kaya tandaan po natin, no, pagdating sa pag-aaral ng Biblia, titingnan mo rin konteksto nun. Hindi lahat ng sinabing days, 3 days, 3 nights, ibig sabihin nun, 24 hours nga. No? Kaya nga, tanong mo sa kanya, mayroon bang nabanggit man lang ni isang talata na Wednesday? Wala eh. Saan mo man dalhin yan, kahit sa aklat ni Lucas kanina, no? Sino Sa gumamit aklat ng ng Brother Angel? Sino gumamit noon? hindi lang dating daan, kahit